21 individual kabilang ilang mambabatas at dating opisyal ng DPWH ang formal na inirekomendang masampahan ng mga reklamo ng NBI kaugnay ng flood control scandal. Pinangungunahan ng pangalan ni Congressman Zaldico ang listahan habang isa namang kontratista ang idineklarang protected witness ng DOJ. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Formal nang naglabas ng listahan ng DOJ ng mga pangalan na gustong kasuhan ng National Bureau of Investigation o NBI batay sa mga sworn statement ng mga dating DPWH official na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nangunguna sa listahan si Congressman Zaldico, ang mga senador na sila Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada at si dating Senador Bong Revilla. Kasama rin sa listahan ang mga nabanggit ng mga dating DPWH official na nasa protected witness status ng Witness Protection Program o WPP. Una nang sinabi ng DOJ na hindi pa sila lusot sa flood control scandal sa kabila ng kanilang provisional admission sa WPP. Sinabi naman ni DOJ Secretary Boying Remulla na marami pa silang dapat linawin sa sworn statement ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Zaldico, kaya hindi pa naisama ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa inirekomendang masampahan ng mga reklamo. No-showan niya si Gutesa sa patawag ng DOJ ngayong araw. Marami rin naman mga tanong na pumapasok tungkol sa mga narration. Maraming mga tanong na pumapasok. Kagaya nung maletang 48 kilos, parang I've never seen that or heard of that. And 46 of that, that's 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin tungkol dito. Kaya we really have to talk to him. O kailangan nila naman siya mag-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute it, those facts will still be important. Ang mag-asawang Diskaya hindi na isinama sa listahan dahil meron na silang mga pwedeng na kaso sa Ombudsman. Kasabay nito, makikipag-ugnayan ang DOJ sa Interpol para sa pagpapalabas ng blow notice laban kay Zaldico na umanay nasa France na ngayon. As a European. Spain? Spain or France. A lot of text messages are coming in that he's in France. May naon ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO na rin laban kay Ko. May ILBO request na rin sa iba pang nasa listahan. Ayon sa DOJ, posibleng madagdagan pa ang mga pangalan batay sa testimonya ng mga Diskaya. Pag yung Diskaya, na-vet namin lahat ng Diskaya statements, mas marami yan. And it's going to be congressmen. Who will be the subject of many of these actions. Samantala, magsasagawa naman ng case build-up ang National Prosecution Service bago ang preliminary investigation para pasagutin ang mga respondents sa mga reklamo. Dumating din sa DOJ ang may-ari ng SYMS Construction na si Sally Santos sa Department of Justice para sa hirit na proteksyon matapos ang kanyang isiniwalat kaugnay ng flood control scandal. Nakapagbigay na ito ng kanyang sworn affidavit at itinuturing ng protected witness sa investigasyon ayon sa kanyang abogado. Now we are happy na we are under the provisionally admitted tayo ngayon sa Witness Protection Program ng DOJ. We are hoping to be given a permanent Witness Protection Program. Kanina may nagtanong po sa atin kung nasubmit na ba namin yung affidavit namin, yung sworn statement ni Ma'am Sally. Noon pang nasa Senate tayo, we have already submitted the sworn statement of Ma'am Sally Santos of SYMS Construction. Kanina, we already submitted the same affidavit, and for clarification, we intend to submit supplemental to clarify all that needs to be clarified. Bago ito'y nakipag-ugnayan daw sila sa local police para sa seguridad ni Santos. Since we have been in coordination with the local PNP sa lugar namin, sa May Kawayan, Bulacan, I think nabawasan naman yung mga, sabi nga niya, yung may mga umiikot na unidentified vehicles sa lugar nila, nabawasan naman na. And kanina sabi niya sa akin, attorney, mukhang wala naman na. Pero ganun pa man, lagi lang nasa bahay si Ma'am Sally ngayon. Andaro makipagtulungan si Santos sa gobyerno kung nanaisin itong gawin siyang state witness. Bukas din umano siya na isauli ang perang nakuha mula sa proyekto kapalit ng kanyang pagiging state witness. Hindi pa namin napag-usapan ni Ma'am Sally if she wants to be a state witness. Ang napag-usapan lang namin talaga is, attorney, gusto ko sabihin lahat
if my statement would be considered enough to be a state witness, of course, makikiisa siya sa programang iyon. Samantala, muli ring dumating sa DOJ si Alcantara at ang kontratistang si Sara Diskaya para sa pagpapatuloy ng evaluation ng kanilang application sa WPP. Gwardyado na sila ng ehensya bilang bahagi ng kanilang protected witness status matapos ang nauna nilang pagbubunyag. Continuing evaluation of witnesses, information gathering, explaining to them what the program is all about, so that we can think about if they really want to enter the program. Then it will not be an easy thing. Kasi, ang sabi ko nga sa kanila, life will never be the same again. Kasi, the DPWH will change. Yung mga dati nyo negosyo, baka hindi nyo na pwedeng pasukin ulit yan. Kaya, pag-isipan nyo talaga kung anong gusto nyo mangyari. Kasi, maraming parameters na kailangan i-consider habang sila'y papasok sa program. Tsaka, yung sinasabi kong restitution is a very important part of it. It's a condition that we are setting forth for anybody to really enter as a state witness. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Merritt Gonzalez, SMN News.